Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang alegorya ng yungib na isinulat ni Plato, sinalin sa Filipino ni Wilita A. Enrio, sanaysay mula sa Greece, panitikang Mediterranean. Ang alegorya ng yungib ay isang sanaysay na isinulat ni Plato. Pangunahing itong tumatalakay sa mga sumusunod na paksa. Una ay ang paghahanap ng katotohanan at kaalaman. Kalawa, ang kahalagahan ng edukasyon at pilosopiya. Ikatlo, ang kalagayan ng tao. At ang huli, ang tungkulin ng nakakaalam. Ang katotohanan at kaalaman. Ito ay isang alegorya tungkol sa kung paano nakikita ng tao ang realidad at kung paanong ang kaalaman ay natutuklasan. Ipinapakita nito na ang ating nakikita o pinaniniwalaan ay maaaring hindi ang tunay at kumpletong katotohanan, kundi mga anino o ilusyon lamang. Ang kahalagahan ng edukasyon at pilosopiya. Sinusuri nito ang papel ng edukasyon at pilosopiya sa pagpapalaya ng isipan mula sa kamangmangan. Ipinapakita ang hirap ng proseso ng pagtuklas ng kaalaman at ang pagtanggap sa mga bagong idea na taliwas sa nakasanayan. Ang kalagayan ng tao. Sumisimbolo ito sa kondisyon ng sangkatauhan na nabubuhay sa limitadong pananaw at kung paano maaaring makulong ang tao sa kanyang sariling mga pananaw o maling paniniwala. Ang tungkulin ng naliwanagan. Pinahihiwatig nito ang responsibilidad ng mga nakutuklas ng liwanag na may mas malalim na katotohanan na ibahagi ito sa iba, kahit na mahirap itong tanggapin ng mga nananatili sa kadiliman. Sa makatuwid, ang alegorya ng yungib ay isang metapora mula sa kamangmangan patungo sa kaliwanaganan sa pamamagitan ng paghahanap ng tunay na kaalaman at katotohanan. Narito ang buod ng alegorya ng yungib. Ang alegorya ng yungib ay nagsimula sa paglalarawan ni Plato sa isang yungib kung saan may mga bilanggo na nakakadena mula pagkabata. Nakarap sila sa isang pader at hindi makagalaw. Sa likod nila ay may apoy at sa pagitan ng apoy at ng mga bilanggo ay may landas kung saan may mga taong nagpapadaan ng iba't ibang bagay tulad ng mga estatwa o figurin ng hayop, tao at iba pa na nagiging sanhi ng mga anino sa dingding na kinakaharap ng mga bilanggo. Para sa mga bilanggo, ang mga aninong ito ang kanilang buong realidad at katotohanan. Hindi nila nalalaman na mayroong pinagmulan ang mga aninong ito at lalo na hindi nila alam na mayroong mundo sa labas ng yungib. Isang araw, may isa sa mga bilanggo ang nakalaya sa kanyang tanikala. Sa una, masakit sa kanyang mga mata ang liwanag ng apoy at nahihirapan siyang lumakad. Nang tuluyan siyang makalabas ng yungib, lubos siyang nabulag sa matinding liwanag ng araw. Dahan-dahan sa tulong ng taong nagpalaya sa kanya. Nasanay ang kanyang mga mata sa liwanag. Nakita niya ang mga tunay na bagay sa mundo, ang mga puno, hayop, tao, at ang araw mismo na pinagmulan ng lahat ng liwanag. Sa puntong ito, lubos niyang naintindihan na ang lahat ng kanyang nakita sa loob ng yungib ay parang mga anino at ilusyon lamang. Matapos makita ang tunay na liwanag at kaalaman, naisipan niyang bumalik sa yungib upang ibahagi ang kanyang natuklasan sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, nang siya ay bumalik, nahirapan na naman ang kanyang mga mata sa dilim. Habang ipinapaliwanag niya ang tunay na kalagayan sa labas ng yungib, pinagtatawanan siya at kinukutya lamang siya ng kanyang mga kasamahan. Hindi sila naniwala sa kanya dahil ang tanging katotohanan nila ay ang mga anino.
Sa katunayan, kung pipilitin pa niya silang hilahin palabas, baka pa raw siya saktan o patayin ng mga ito. Ang alegoryang ito ay ginagamit ni Plato upang ipaliwanag ang proseso ng edukasyon at ang paghahanap ng katotohanan. Ito ay nagpapahiwatig na ang sangkatauhan ay maaaring nabubuhay sa kamangmangan. Ito ay ang yungib. At ang tanging nakikita ay mga ilusyon, ang mga anino. Ang pagtuklas ng tunay na kaalaman, ang paglabas sa yungib at ang pagkakita sa araw ay maaaring maging mahirap. Ngunit ito ang nagpapalaya sa isipan at nagbibigay ng tunay na pag-unawa sa realidad. Ipinapakita rin nito ang hirap na harapin ang mga tao sa katotohanan kung nasanay na sila sa kanilang sariling mga anino. Ano ba ang mensahe ng alegorya ng lungib? Ang ating pananaw at pagkaunawa sa mundo ay maaaring limitado at hindi ang buong katotohanan. Dapat tayo ay laging bukas sa posibilidad na mayroong higit pa sa ating nakikita o naiintindihan. Laging bukas na tumanggap ng bagong kaalaman. Napakahalaga ng edukasyon at kaalaman para sa pagtuklas ng tunay na realidad at paglaya sa kamangmangan. Mahirap ang pagtanggap sa katotohanan, lalo na kung ito ay taliwas sa nakasanayan. Ang mga naliwanagan o nakalabas sa yungib ay may responsibilidad na ibahagi ang kaalaman para sa kabutihan ng lahat. Ang pagbabalik ng naliwanagang bilanggo sa yungib ay nagpapakita na ang pagbabahagi ng katotohanan ay hindi laging madali o tinatanggap. Maaaring makatagpo ng pagtutol, pagkutsa, o kahit pagbabanta ang mga nagtangkang magbukas ng mata ng iba sa tunay na sitwasyon. Ipinapakita nito ang sakripisyo at dedikasyon na kailangan sa paghahasik ng kaalaman. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Diyos.